Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Takot na ngayon si VP Sara Duterte at mga kaalyado nilang senador sa nakaambang patibong na kahahantungan nila. Matutuloy na umano ang impeachment laban kay VP Sara Duterte lalo na at madali lang itong makakuha ng 105 o 1/3 na boto mula sa mga mambabatas sa plenaryo na ayon kay Representative Benny Abante ay mahihirapan na umano si Sara Duterte na malulusutan ito. Maagang nagdeklara si VP Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028 presidential elections upang takutin ang ating mga mambabatas na huwag bumoto sa nasabing impeachment, subalit baliktad ang naging resulta dahil nanindigan ang maraming mga kongresista na dapat nasagutin niya kung saan napunta ang kanyang confidential funds. Mabibigat ang mga kaso na kinakaharap ni Sara Duterte na napapaloob sa articles of impeachment, mga kasong bribery, graft, malversation, grave threat at iba pa. Kahapon ay naging matagumpay ang pagdinig sa confirmation of charges hearing ng ICC laban kay FPRRD hinggil sa mga kaso nito noong war on drugs at AJK. Iprinesenta ng ICC prosecutors ang mga kasong isinampa laban sa dating Pangulo at binigyan ng pagkakataon ng mga abogado ng mga biktima at abogado ni FPRRD na si Attorney Kaufman upang magbigay ng defense brief statement sa courtroom. Subalit hindi dumalo si dating Pangulong Duterte dahil pinayagan naman siya ng ICC na ang mga abogado lamang nito ang dadalo sa pagdinig. Nandun din sa The Hague, the Netherlands ang ilang mga kaanak ng mga biktima ng kampanya kontra droga upang magbigay ng kanilang mga testimonya. Kumpiyansa ang mga kaanak ng mga biktima na magtatagumpay sila na i-convict ang dating Pangulo lalo na at matitibay ang mga ebidensya laban sa kanya. Samantala, ang abogado naman ng dating Pangulo na si Attorney Kaufman ay humiling sa ICC na ipawalang sala ang dating Pangulo at ibalik ito sa Pilipinas dahil inaantay na ito ng kanyang mga kapamilya at taga-suporta. Sa ad ni Kaufman ay group effort umano ito ng administrasyon at ng kaalyado ng administrasyong ngayon na ipadala si FPRRD sa ICC na sinagot naman ang Malacanang na isang napakalinaw na paglilihis ni Kaufman na direktahin na sagutin ang mga kaso ni FPRRD sa ICC at parang pamumulitika ang sinasabi nito. Sa kaugnay na balita ay minamadali na rin sa ngayon ng ICC ang pag-aresto ng iba pang mga co-perpetrators ni FPRRD kabilang na si Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo na hindi na rin mapalagay sa ngayon dahil sa nakaambang pagdakip sa kanya ng ICC lalo na. At ayon sa palasyo ay hindi nila hahadlangan ng Interpol kung mag-aaresto sila. Wala nang aasahan sila sa Senado na poprotektahan sila dahil limited lamang ang power ng Senado. Tanging ang Supreme Court na lamang ang makapagpapigil dito. Subalit walang aksyon dito ang Korte Suprema. Sina Senator Villanueva, Senator Jinggoy at Escudero naman ay nag-aantay na lamang ng desisyon ng Sandigan Bayan hinggil sa mga kaso nila sa flood control scam. Subalit may bali-balita na babaliktad na umano sila at lilipat bakod na dahil hindi nila kaya ang mga kaso nila. Kaya ilalaglag na umano nila si Sara Duterte na kanilang idolo. Si Marcoleta naman ay maliban na meron itong kaso sa COMELEC ay matindi ang natamo nitong backlash dahil sa naging pahayag nito na tila kumakampi pa sa China hinggil sa agawan ng bansa at China sa ating West Philippine Sea. Grabe talagang arogansya nito ni Marcoleta. Saan ba kinukuha nito ni Marcoleta ang arogansya niya? Ay, grabe mga kabunyog mga kababayan. Hindi man lang na mga kabunyog mga kababayan, hindi man lang wala man lang pagdadalawang isip sa mga sasabihin niya. Alam nyo, ang matindi niyang statement ngayon, ito. Sabi ni Marcoleta, ngayon ko lang napag-isip-isip, pagka ang mga mali nanggagaling sa Senado at saka nanggagaling sa mga dating justice ng Korte Suprema, napakahirap palang ituwid ang mali. Yung mali ni Justice Carpio, tinutuwid ko. Yung mali ni Senator Ping, tinutuwid ko. Yung mali ni Tariela, tinutuwid ko. O sinabi niya ito February 20, 2026. Grabe, ano? Grabe mga kabunyog mga kababayan. Ganon ka katindi, sasabihin mo ng ganon, na yung mali daw ni Justice Carpio, tinutuwid niya. Yung mali daw ni Tariela, tinutuwid niya. Yung mali daw ni
ni Senador Ping Lacson, tinutuwid niya raw. Grabe daw ang hirap ng ginagawa niya. Opo. Marami maniniwala. Napakahirap palang ituwid ang mali. Mm-hmm. Ay, opo. Sa dami ng nais kong ituwid ngayon, yung tinatanong nyo sa akin na yun, hindi ko na pinag-iisipan eh. Ang gusto ko munang gawin ngayon, ituwid ko lahat ang mga maling ito. Hirap na hirap ako eh. So yan ang pinagkakabalahan nyo Oo. ngayon, Sen, ano? Yung mali ni Justice Carpio, tinutuwid ko. Oho. Yung mali ni Senator Ping, Oo. tinutuwid ko. Yung mali ni Tariela, tinutuwid ko. Yung mali ni Batong Bakal, tinutuwid ko. Yung bahagi ng kamali yan sinasabi ni Senator Tol, tinutuwid ko. Oho. Napakarami kong itutuwid ngayon at hindi ko alam kung kailan ako matatapos. Dito ngayon ako abalang-abala. Mga kabunyog. Ay grabe tong si Marcoleta. Ano ba to? Samantalang kahihiya na nga ang mga nangyari sa kanya nitong nakaraang mga araw. Halos lahat ng sabihin niya mali. Siya ang mali. Tapos siya pa ang may ganang magsabi na tinutuwid niya raw yung mga mali. Tinutuwid niya raw yung mali na sinabi ni Tariela. Siya na nga yung paulit-ulit na nagsasabi, si Marcoleta, na wala namang West Philippine Sea. Invention lang daw natin yan. Ang pinapatamaan niyan si Tariela. Paulit-ulit niyan si Marcoleta. Ay ngayon, dinurog na siya sa ganyang issue eh. Pinakita na yan nila Professor J. Batong Bakal, nila Commodore J. Tariela. Ang NAMREA ngayon, naglabas na ng mapa. Yung administrative map ng Pilipinas, nakalagay doon. West Philippine Sea nakalagay. O paano niya ngayon sasabihin na mali sila Commodore J. Tariela, sila Professor J. Batong Bakal? At hindi totoo na wala yan sa mapa at walang West Philippine Sea. Sa ating yung ating Philippine Baselines, Maritime Baselines Act, yung inakda ni dating Senador Francis Tolentino, 2024 lang yan, Philippine Maritime Baselines Act. Linakalagay doon ang West Philippine Sea sa batas na yan. Dinidefine doon ano ang West Philippine Sea at alin ito. Sinabi dyan sa batas na yan, na naging batas nitong 2024 na ang West Philippine Sea ay binubuo ng ating exclusive economic zone at yung Kalayaan Island Group. Ganun ang malinaw yan. Paano niya sasabihin na wala? Saan daw ba makikita yung West Philippine Sea sa ang batas? Mayroon. At mayroon daw ba sa mapa niyan? Mayroon. Sabi ng NAMREA. Pinakita na ng NAMREA. Kumakalat na yan sa social media. Paano niya ngayon sinasabing itinuwid niya ang mali ni Tariela or ni Professor J. Batong Bakal? Si Carpio, inaakusa niya, sabi niya, kakasuhan niya ng treason. Sinabihan siya ni Justice Carpio. Ang treason sa first year law student, malinaw na yan ay nakukumit kapag may gera. Sa peacetime, walang treason. Napahiya siya. Anong ginawa ni Marcoleta? Sabi ni Marcoleta, hindi ko na siya kakasuhan ng treason. Ipo-pronounce ko na, guilty siya ng treason. Napahiya na eh. Mga kabunyog, hinahamon niya ng debate si Professor J. Batong Bakal, Commodore J. Tariela, si Justice Carpio. Anong sabi ni Commodore J. Tariela at saka Professor J. Batong? Ayaw namin makidebate dyan. Bakit naman pagdidebatehan yan? Mga settled naman na doctrines yan. Mga settled na bagay yan. Na ang West Philippine Sea, settled na yan na bagay. Exclusive Economic Zone, Kalayaan Island Group, settled na yan. Bakit magdidebate pa? Kaya ayaw nila. Ayaw nilang makipagdebate kay Commodore, kay Marcoleta. Pero si Justice Carpio, sabi niya, sige, pagbibigyan ko para i-educate si Marcoleta. Pero sabi ni Justice Carpio, dalawa lang yung pagdebatehan. Yung unang sinabi ni Marcoleta na walang West Philippine Sea. Hindi totoo yan. Invention lang natin yan. Sabi ni Justice Carpio, siya, papanindigan niya, mayroon. Mayroon legally, mayroon West Philippine Sea. Yung pangalawang sinabi ni Marcoleta na pwede nang i-give up ang Kalayaan Island Group dahil nasa labas naman yan ng ating EEZ, sabi ni Justice Carpio, okay, debatehan natin yan.
part pa rin ng Philippine territory ang Kalayaan Island Group kahit nasa labas ng EEZ. Ang ginawa ni Marcoleta, umayaw. Mayroon na sanang mag-host ng debate, yung Philippine Bar Association. Anong sabi ni Marcoleta? Hindi, dapat ang debate walang limit. Pwede ba yun? Mga lawyer, justice ng Korte Suprema, si Justice Carpio, dating justice, tapos siya senador. Magdidebate kayo, para kayong nagdidebating mga tambay sa kanto, lasinggo, debating lasinggo. Siyempre, kailangan professional na debate. Mayroong limit, mayroong limitation ang debate. Yung issues na pagdidebatehan, may limit. O tapos ngayon, sasabihin niya yung ganon, ang tindi naman ito ni Marcoleta. Sasabihin niya, tinutuwid niya ang mali ni Carpio. Tinutuwid niya ang mali ni Tariela. Tinutuwid niya ang mali ni Senador Ping Lacson. Kaya si Senador Ping Lacson sa kanya, talagang matindi ang sa kanya ni Senador Ping Lacson eh. Kasi nasusubra na itong si Marcoleta. Grabing arogansya. Akala mo siya talaga'y laging tama. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Pero nabasa ko itong huling post niya, grabe. Imaginin mo, sabihin niya yung ganun. Tinutuwid niya ang mali ni Justice Carpio. Tinutuwid niya ang mali ni Tarila. Tinutuwid niya ang mali ni Senador Pingla. At napakahirap daw ng ginagawa niya. Ang hirap daw magtuwid ng mga mali. Ay, matindi mga kabunyog, mga kababayan. Great fake news using artificial intelligence. But how will the bill now enforce the mechanisms in the provisions to arrest perpetrators of artificial intelligence using children as materials? Paano nila i-enforce ho yan? How, this is in cyberspace, and admittedly, pagdating sa cyberspace, wild, wild west. But how is the bill contemplating to arrest those who perpetuate this type of AI-generated materials that uses children as depiction? Dahil nga po, Mr. President, gaya ng sinabi ng good gentleman mula sa Valenzuela, talagang wild, wild west at lalong nagiging wild, wild west ang internet. So the bill tries to identify the actors, the cowboys, and somehow make them more accountable. Halimbawa, nagdadagdag siya ng mga obligasyon sa mga internet actors at sa mga messaging apps to provide information when required, for example, by the PICAC in its investigative and law enforcement work, including in identifying and making accountable yung mga foreign perpetrators outside the country. Yes. And importante rin po, Mr. President, na itong mga social media and messaging apps stakeholders magdalaga ng representative in country. So magkaroon ng juridical personality sila dito sa Republika natin para hindi, for example, kung kailangang makausap, makatrabaho ang Meta na nandun lang sila sa Singapore. Hindi, kailangan ang bawat isang mga stakeholders na to may opisina na dito sa Pilipinas para mas madaling maka-contact sa kanila ang NCC o SAIC-CSIM Secretariat or ang PICAC for that matter at yung iba pang Philippine stakeholders. And these social media operators, in fact, in the bill, nakita ko rin pati mga ISPs, internet intermediaries, technology platforms, payment system, all of these will be mandated to cooperate. So in other words, if there are materials, AI-generated for that matter, and it cannot be tracked on who manufactured it or who created it, it will be the platforms as well as the internet intermediaries, ISP, who should be responsible in taking it down. Definitely, Mr. President. Tama po ba? Tama po, Mr. President. Kasi kung ginagawang scenes of the crime ang platforms nila, hindi pwedeng wala silang sagutin doon. So the bill seeks to strengthen the responsibility and accountability of internet and financial
intermediaries for prevention, disruption of OSAIC-CSAM, evidence preservation, lalo na pag ni-request halimbawa ng PICAC, and timely reporting. And additionally, Mr. President, this includes the mandatory adoption of safety by design principles, including robust age verification and proactive blocking of CSAM to ensure proactive steps in combating OSAIC and CSAM. Kumbaga, hindi na kailangang hintayin dapat ng isang social media platform or messaging app na i-call ang attention nila ng PICAC, for example. Dapat meron silang, through yung pag-observe ng safety by design principles, meron silang internal na kakayahan i-red flag ang sarili nilang platform kapag lumilitaw dito yung mga CSAIC at OSAIC and CSAM materials, Mr. President. Will the platforms and technology providers be liable? For example, nasa platform nila or yung ISP provider is providing access to a content that is AI generated and in violation of OSAIC. Will they be liable? They will certainly be liable, Mr. President. All right. Thank you. So with that, Mr. President, I would like to once again thank the good sponsor, Santa Risa Hontiveros, her honor for this very important measure. It's really nakakapanlumo pag-usapan ho to at napakabigat po sa ating mga puso pero dapat ho natin gawin yung dapat natin gawin, which is to improve the law, improve enforcement, and make those involved in this type of criminal activity pay the price and be penalized. Kailangan ho sila maging liable at makulong, no, doon sa mga gumagawa ho nito. At kaya sang-ayon po ako na higpitan po ho yung ating mga batas para ho wala nang magtangkang pumasok pa dito sa mga ganitong criminal activities. So maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat din, Mr. President. I think in taking this further step against CSAIC and OSAM, mas mahigpit na pagpoprotekta sa ating mga bata, we are also more greatly protecting our whole society, our whole country, lalo na dahil dun sa mga indications mula sa datos ng AMLAC at yung iba pang kumikilos laban sa mga issue ito na mukhang common perpetrators ng iba't ibang forms ng OSAIC-CSAM ay kasama po dito pati transnational criminal organization. So yung mga na-encounter natin on other fronts of different kinds of crimes, maya't maya ini-evolve lang nila yung business model nila at yung revenue streams nila, pero ganun din ang parang modus operandi, pag-aabuso sa teknolohiya para biktimahin yung pinaka-vulnerable mga sektor. So maraming salamat din po, good gentleman from Valenzuela at Mr. President. Thank you. To continue the interpellation, Senator Erwin Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President. I rise to manifest my support, Mr. President, distinguished lady from Panay Islands, the revision of Republic Act number 11930, or the expanded anti-online sexual abuse or exploitation of children, or ASIC, and anti-child sexual abuse or exploitation materials, or CSIM. We'd just like to seek a few clarifications of the bill. Kung papayag po ang ating good sponsor na magtanong po ang representation na ito. Opo, Mr. President. As of 2025, po ba, ilan na po ang mga websites, social media posts at groups ang na-take down ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center? Meron po ba na tayong bilang? At ilan na po ang napanagot so far? At the moment, Mr. President, unfortunately, wala po tayong ganong datos. Isang malaking gap na gusto pong punan ng panukalang batas na ito precisely by increasing po yung mga accountabilities nitong mga social media platforms at saka messaging apps at financial intermediaries.
para proactively and effectively, proactively responsive dito sa mga krimeng ito, Mr. President. Hindi po ba sapat, Madam Sponsor, yung ating mga batas? Meron na po tayong mga batas. Ito po ba yung mga anti-child abuse, yung ating mga batas na gano'n? Hindi po ba ito sapat para tugunan ang problema na ito? Bagamat, and I have known that different various authorities from overseas tumutulong na po sa ating mga otoridad, sa ating PNP, NBI, mga otoridad po ang FBI, tumutulong na rin po ang Australia Intelligence, tumutulong din po dahil aminado na po sila, pati po sa Great Britain, yung kanilang mga otoridad, nakikipagtulungan dahil nga po tayo po ang pinakamalaking supplier ng online sexual exploitation of children. Tama po kayo. Actually, Mr. President, and wala pa ring pride na pwede nating kunin sa pag-put on the record nito, tayo daw ang pangalawa sa pinakamalalaking suppliers ng OSAIC at CSAIM materials. But gaya ng sinabi ko po, we can take no pride in that na pangalawa tayo kasi pangalawa pa rin sa higit 200 ba na bansa sa buong mundo. Sino yung at Pangulo? siguro po, India, Mr. President. Opo. At pumapangalawa po tayo. So, at palagay ko po, Mr. President, good gentleman mula sa Palawan, kaya po kumikilos na rin po talaga yung mga foreign law enforcement agencies dahil sila rin po namamalayan nila na may mga emerging trends talaga sa OSAIC and CSAIM na dito naman po sa atin, nakita tuloy natin hindi nasasapat at kailangan tuloy-tuloy na i-update yung ating mga batas. Mga trends po tulad ng first person produced CSAIM, yung image-based sexual abuse, sexual extortion of children, Mr. President, at yung AI-generated CSAIM. Kaya ito pong mga emerging trends ay nagtukoy tuloy ng mga major concerns at gaps sa ating kasalukuyang mga batas at implementation nila. Kaya yun po yung pangunahing gustong isulong nitong panukala. Kasama na po yung pagpapalakas ng responsibilidad at accountability ng internet and financial intermediaries sa pamamagitan halimbawa ng safety by design principles. Yung pagpapalakas din po, Mr. President, ng papel ng mga learning institutions sa prevention, early pagpapalakas naman ng NCC o SAIC, CSAIM Secretariat. Siyempre po, isang major gap na gustong tugunan ng panukala ay yung pag-enhance ng information and coordination among local law enforcement agencies and prosecutors at yung pagpapalawak ng paggamit ng regulatory and administrative measures to improve compliance and implementation. So, hindi man natin inasahan ay napakabilis po talaga ng pag-evolve ng mga paraan ng paggawa nito mga krimen. So, ergo, Mr. President, good gentleman, yung panukalang ito. Okay. Isa pa akong katanungan, Madam Sponsor. Tila may binago po tayo sa definisyon ng grooming sa ilalim ng sa ilalim ng page 7, line 3 hanggang 31, section 3. Ang tanong ko lamang po, bakit po kailangan na baguhin natin ang definisyon ng grooming? Tama po ang good gentleman mula sa Palawan, Mr. President. Pinalawak nga po ng panukalang ito yung definisyon ng grooming. At yan po ay dahil okay. Ang isang malaking dahilan po, Mr. President, ay dahil isinama na po ng panukalang batas bilang isang forma ng mga krimen ng OSAIC at CSAIM, yung sexualized conversations kasama ng mga bata o yung sexualization ng mga bata upang bilang ihanda sila or i-condition sila na maging mas vulnerable pa na mabiktima
sa ganitong klaseng mga krimen, Mr. President. Tama po ba, Madam Sponsor, Mr. President, na itong ang intensyon po ng pagbabago nitong definisyon ng grooming ay ibig sabihin po ay any deliberate act to build trust, gain access, exert influence over a child is considered grooming? It could be so, Mr. President, lalo na kapag napatunayan na itong mga naunang gawain, targeting the child, ay para dumako po dun sa krimen ng OSAEC at saka pag-produce ng CSAM materials, Mr. President. Kung kaya't dito sa panukalang ito, ang grooming mismo, grooming per se, punishable act na po siya, Mr. President. And in fact, hindi na mangangailangan ng subsequent act of abuse, Mr. President. Ang kinakatakot ko lamang, Mr. President, Madam Sponsor, ay itong over-inclusive definition na maaring maparusahan po ang mga teacher o ang mga tutor o mga nurses, mga doktor na may access po ika nga sa pangangailangan or caregiver na may access sa pangangailangan ng bata. Siyempre po, Mr. President, yung intent ang isa sa pinakamalaking factor ng pag-establish ng krimen, ng grooming sa konteksto nitong panukala o yung aktual na subsequent acts of abuse. Having said that, at the proper time, bukas po ang representasyong ito sa mga proposed amendments para linawin po ang sakop talaga nitong definisyong ito, Mr. President. Nako, salamat po, Madam Sponsor. Meron na lang po akong huling dalawang katanungan. Ano po ba ang example na nakita ko rin po dito ng sinasabing person representative or represented, advertised or made available as a child but is in fact an adult? Ito po ba ay pagbabasihan ay ang kaanyuhan ng tao o behavior? Madam Sponsor? Kung ito po ay ibabase po sa behavior, kailangan po ba na isolated incident o dapat ba may pattern of behavior na nag-aastang bata? For entrapment purposes. Okay. Yung sitwasyon na naisip ko po, Mr. President, kaugnay ng tanong ng good gentleman mula sa Palawan, ay yung mga sitwasyon na may mga law enforcers na nagpapanggap na mga bata online for purposes of entrapment ng mga suspected perpetrators ng OSAEC at saka production of CSAM materials, Mr. President. Yeah, I have experienced that, Madam Sponsor. When I was still a journalist, meron pong ganon na kasama po ako sa surveillance ng mga pulis natin, ng NBI, para lamang madakip. I understand po what you mean. Panghuling katanungan na lamang po, sa page 61 po, line 14 to 21, section 10, sinasabi po dito, on the failure to designate a legal representative by the foreign internet intermediaries and technology platform, how much is the administrative fine being referred to in this section? Magkano po ang sinasabing fine? At sino po ang ahensya ang responsable na mag-i-impose po ng naturang fine? Sino mag-impose? Korte na ba? Wala pang specific. Wala pang specific. Okay. Hindi yung korte. Okay. Sa ngayon, Mr. President, sa panukala, wala pang specific amount na nakatukoy doon. Kung sino po magde-determine nung amount na iyon, depende po kung sino yung entity na papatawa ng ganyang penalty. Maaring korte, maaring National Telecommunications Commission, maaring ano isa pa?
Or in the case of financial intermediaries, maari po ang Bangko Sentral, Mr. President. Madam Sponsor, Mr. President, sangayon po ako at suportahan ko po itong panukalang batas na ito dahil ito po ay maganda. Finally, after several years being a journalist before, problema po talaga ng otoridad natin ng PNP, ng NBI, paano po habulin itong mga ika nga ng bibiktima ng mga kabataan natin sa online. So I believe na papanahon na po talaga na magkaroon tayo ng batas na ito. Maraming salamat, Madam Maraming Sponsor. salamat Maraming din po. salamat, Ginoong Pangulo. Salamat po, Mr. President. Session suspended.